Hello, hello. Kamusta mga kasubaybay, mga ka-sponsor? Ayun. Kamusta kayo lahat dyan po, mga kababayan ko, no? At ayun, no? Ah, merong good news at lagi naman talagang may good news, no? Every day it's a blessing kasi. Diba po? Diba po mga kasubaybay, mga ka-sponsor? Every day is a blessing. Minsan, kung meron namang bad news, it's a part of life, no? Para mag-grow tayo emotionally, physically, and spiritually, mentally. Diba po? Siyempre yung nabalita 'no, nakakalungkot din 'no, na meron tayong dalawang kababayan na naman na taga-Antique na binaril doon 'no, sa Middle East. Grabe ng kanilang, alaga, anak ng kanilang amo. No, nakakalungkot. Pero 'no, bago tayo magsimula, big love shoutout po muna kay Ballpoint Mom, Ma'am Jelly Lopez and Pao Makapogi. At syempre sa ating mga kakilala, Jake Magnus, Ma'am Dali Babes, Ma'am Etheline, Ma'am Angie, Ma'am Rose, Ma'am Lemser, at sa iba pa po. Ayun. Mga Tiger 99, Brother Pekwa, kasang kay Janjan. At syempre si Sir Mike, Sir Vera. Si Chris Ulo, di ba? Chris Ulo at Munting Tinig, Biyahe ni Koy at si Mima Alicia. At sa iba pa po, no? Sa iba pa pong mga vloggers dyan na nakakalimutan natin, no? Big love shoutout po sa inyo lahat dyan, mga ka-subaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko. At yun, no? Dito lang po muna tayo, no? Dito lang po muna tayo. Ayan. No? Pag-usapan po natin, bago po tayo mapupunta sa ating na munting topic, munting topic. Ating mga ka-sponsor, no? Paki-like, subscribe, and share naman po sa ating munting YouTube channel, Mr. Sponsor, ang inyong ka-sponsor. Naghahatid ng chismis balita sa ating inang bayan. Ang kaganapan ngayon, no? Marami talagang ayaw kay PBBM, pero syempre dapat meron pa rin tayong respect. Yun. Yan mga kasubabay, mga ka-sponsor. At ito, pag-usapan po natin itong si Senator Robin, no? Senator Robin. Ang ating Senator Binoy, no? Na minsan, syempre, malaki din po yung utang na loob niya sa mga Duterte po, no? Dahil pinalaya siya, 'di ba, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Minsan may tama, minsan malakas ang tama. Grabe, sobrang tapang nila, minsan hindi na po appropriate talaga, no, yung kanilang pinagsasabi. Pero siyempre, respeto pa rin natin sila dahil sila yung ay nakaupo, 'di ba po? 'Di ba po? Sinasabi ni Senator Robin na matindi, no? Matindi talaga, no? Nililift up niya talaga mga Duterte, no? Ay nako talaga, no? Ganyan naman talaga yung politics sa ating inang bayan ay parang walang kwenta na. Walang kwenta na. Walang kwenta na talaga, no? Tulad nitong kanilang mga rally, 'di ba po? Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, no? Usapan natin itong mga rally-rally na mga kahit sila-sila nga mga DDS, 'di ba, nag-aaway. Sila-sila lang nag-aaway pa talaga. No? Sila-sila lang nag-aaway pa. No? Dapat na meron silang unity, 'di ba? Naalala niyo nag-aaway nga si Attorney Rowena Guanzon and si ano po, si Attorney Topacio, ano? Puro na yung mga attorney pero wala talagang babaan ng pride. Di sana attorney sila, dapat ano sila di ba? Ano sila dapat no? Tawag nito may unity at saka dahil mataas yung knowledge nila, mataas yung ano nila, mataas yung kanilang pinag-aralan, sana sinisettle nila in a good way. Iba po mga kasabay, mga ka-sponsor, hindi mag-aaway pa sila, no? Sila-sila lang naman. Tapos puro sila tama, walang mali. Ayan, no? 'Di ba? Ginigit nga nila yung mga Duterte na tama, no? Dapat sila alam nila kung sino yung tama at mali din. Grabe talaga. Tulad nito, ito pag-usapan itong commercial natin itong si Ustad, no? Si Ustad. Marcos tayo para ubos ang pondo.
tayo para lahat may lugaw. Grabe, no? Ustad, no? Ganyan ang bunganga, no? Uy, sarap talaga. Sarap mo talaga. Sarap mo pakainin ng lugaw. Naiinis din ako sa taong ito, no? Ustad to, pero yung utak talaga hindi ustad, no? Ngayon lang ako nakakita ng ustad na grabe yung bunganga, mga kasubabay, walang respeto sa leader. Yan ba ang tinuturo ng Islam? Hindi naman ata yan tinuturo sa mga sa aking papa, hindi naman yung ganyan tinuturo nila eh. Yan ba ang tinuturo ng Islam? Masakit to sabihin, pero hindi naman yan eh. Dapat mabait kasi yun ang turo sa Quran at sa Bible, no? Na mabait ka dapat. Respeto yung mga leaders, hindi yung ginaganyan mo, ini-insulto mo ba? Naging Bisaya tuloy tayo, no? Marunong tayo magbisaya eh. Ito, tignan po natin ito. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Basti Duterte. Ano daw sabi ni Senator Robin? Kung meron tayong future president Basti Duterte, kakaroon din tayo ng future president Sara Duterte. Ano ba daw? No? Lakas talaga tama ng ating senador, no? Na senador nating Binoy, no? Ni Senator Robin. Idol pa naman natin to. Pampelikula lang talaga siya. Diba taas ng ratings nito nung tumakbo sila nung 2022, diba po? Taas ng rating niya eh. Siya yung pinaka number 1 senator, diba? Oh, pero bakit pag magsalita siya ganyan siya? Nahaluan na sila kasi ng ng pagka supporters ba? Yung akala nila mahal nila yung bayan, pero may tama rin siya minsan no na respeto din. Pero ang gusto ko lang kay Senator Robin, mga kasabay, mga sponsor. Ito, totoo talaga to. Prangka ako sa inyo. Yung sinabi niya na respetuhin pa rin yung presidente. No? Mayroon tayong pagiging makatao. Di ba po? Tinuturo din yan sa Islam. Tinuturo din yan sa Quran. Pagiging Muslim ka. Tinuturo din yan sa Bible na in the book of Romans. No? Na respeto yung namumuno at ang government tayo. Pero sige lang, ganyan talaga. At ito pa, pag-usapan natin din itong ating Mayor Bastilla, no? Na Davao City, sa Davao City po, no? Na naghamon ng suntukan. Una, 'di ba sinabi niya na kailangan niya lang yung ulo. Isang ulo lang ni PBBM. At ito pa, magtrabaho ka, sabi niya sa Pangulo, 'di ba po? Listen to the people, sabi ni Mayor Baste. Ito mga kasabay, mga ka-sponsor. Ang masakit lang dito, naghamon na naman ng suntukan nung lumabas itong si Caramel Madriaga. Naghamon ng suntukan. Mga kasababay, mga ka-sponsor. Grabe talaga, no? Grabe. Unbelievable. Unbelievable talaga to si sobrang tapang talaga ni Mayor Baste Duterte. Pero nung pinalagan siya ni Torre, biglang umalis ng bansa. At ito na naman ngayon, hinamon niya na naman si PBBM at si General Torre, si Sir Torre at si Ramil Madriaga. Sasagot naman po ni Caramel na wala na sa height, sa tindig. Wala na ako, matanda na ako eh. Maghanap ka na lang ng ka-level mo, di ba? Sabi. Mayor versus sabi nila convicted, criminal. Pero mas may utak pa yung criminal kaysa sa kay Mayor Baste. Ano masasabi niyo po diyan? No, minsan kasi kahit gaano po tayo katalino, pag nasobrahan na yung galit natin, yung puot natin, nagiging bobo tayo. Tama po ba? Sa inyo po, 'di ba, sa mga loyalist, sa mga kaibigan ko diyan, makakilala ko mga pare, pastor, mga ministro, mga imam. Inaaway na nila ako eh. Ano? Okay pa rin sila sa mga ganitong ugali ng mayor. Yung matapang na wala sa lugar, yung minumura yung presidente, hinahamon yung presidente, o binabantaan yung buhay ng presidente. Grabe na. Pero ito kaya lumabas itong yung ano ba ito? Ang sabi ng
ah, NBI at ano pa, si ADG, oo, na maghahain talaga sila. Sana madisiplina din po ito, no, ang ating Mayor Baste, no, na disiplina rin. Pangit naman kasi 'pag ganyan, 'di ba, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Pangit kasi yung ganyan na binabantaan mo na nga yung ano, eh, yung, buhay ng pangulo, eh, hindi naman puwedeng gano'n. Oh, 'di ba? Sa inyo payag kayo nun, babantaan mo yung buhay ng presidente? Hindi naman si, PBBM yung nagpakulong kay Tatay Digong, eh, 'no, kay former President Digong, hindi pala Tatay Digong. Pero may respeto pa rin ako, pero masakit lang talaga na gano'n, gano'n na lang, 'no, gano'n na lang, 'no, ang, sasabihin sa presidente, oo, na kailangan ulo lang. So, ibig sabihin nagbabanta ka na, 'di ba? Nagbabanta ka na, Mayor Baste. Hindi naman maano 'yun. Ito pa, marami pa. At ito may good news, 'no, nagtulungan, 'no, nagsanib puwersa na po ang, si Mayor Isko Moreno at si, PBBM na para din sa bansang Pilipinas, para sa mga sa sambayan ng Pilipino, sa ikabubuti ng ating inang bayan, 'no, nagsanib puwersa na sila. Kaya para sa akin, 'no, dapat, ano rin, yung, may disiplina rin po tayo. Hindi yung, tayong mga Pilipino, mga kasubay, mga ka-sponsor, na pasaway pa rin po tayo, hindi po gano'n. Dapat mag-start yung discipline sa sarili po talaga natin. Huwag nating iasa sa government, huwag nating iasa sa ibang tao. Dapat yung disiplina dito magmula, dito sa puso't isip natin na tayo rin, na tulungan din natin ang administrasyon, tulungan din natin ang government. Siyempre para din yun po sa atin, mga kasabay, mga kasponsor, mga kababayan ko. Sakit talaga yun, yung nagbanta ka sa, ano, no, balikan natin, no, sa Pangulo. Hindi lang, si BP Sara, di ba, ganun din, no? Nagmura pa siya, o dahil ipapatay daw siya ni Lisa, kaya ipapatay niya rin si PBBM, yun. First Lady, di ba? Pangit yun, kasi nakakasira din po ng image yun ng ating bansa. Ang sabi nila, sira na nga yung image ng bansa dahil kay PBBM. Bakit lahat sinisisi nyo kay PBBM? Yung pagkakulong ni Kiko Barsaga, ni Congressman Barsaga. O, si PBBM din yung sinisi niya, pero hindi naman si PBBM yung kalaban niya. Siyempre, pag nahuli, sasabihin na naman na sinasabi lang nila po yung katotohanan. Kung katotohanan, di sana yung may respeto naman. Ayun. Tindi rin, no? Kung gusto nyong irespeto, kailangan nyo rin magbigay respeto. Tulad nito, may explanation dito eh. Nakasubaybay, mga ka-sponsor. Merong explanation po dito. Itong Ilocano Defenders, maganda yung pagka-explain nila para maliwanagan pa tayo, kasi pag ako mag-explain baka hindi ko kakayanin, no? At ito pa, 'di ba, lagi niyang sinasabi ni Mayor Baste bago tayo pumunta doon, hanapin natin 'yon. Hanapin po muna natin 'yon. Sana makita natin yung Ilocano Defenders, no? Para maliwanagan po tayo, no? Nakasubaybay, mga ka-sponsor. Ito. Ng ating sambayanan. Ako po si Michael Say. Duterte versus Marcos. Madriaga patalsikin si Presidente Marcos issue. So ngayon, Dad, Duterte versus Marcos. Madriaga patalsikin si Presidente Marcos issue. So ngayon, Dad, nagkakaroon ng malaking skandal kasi itong witness na kinuha ng Kongreso laban kay Vice President Sara na isang
whistleblower, sinasabi niya na sa kanyang handwritten notes na nakuha nila na meron daw isang plot na kanyang nasagap na ang talagang balak ni former President Duterte is hanggang 2025 lang daw nila gaahayaan maging presidente sana si President Bongbong Marcos, and after that, dapat daw siya mag-organize ng mga underground groups, fraternities, criminal organizations, and so on and so forth, gamit ang kanilang mga resources para patalsikin ang presidenteng Bongbong Marcos at maging presidente si Vice President Sara Duterte, at magkakaroon pa siya ng re-election opportunity sa 2020. Yun daw sana ang grand plan nung panahon, na isa daw siya sa mga gagamitin para mag-organize para tulakin ang presidente paalis ng bansa at mag-self-isolate ulit siya sa Amerika. Or kung hindi daw siya papayag, mayroon pang extreme plan na i-assassinate o ipapapatay daw nila itong si Presidente Marcos. Ngayon, very nakakashock ang mga plano na to, at marami mga nagda-doubt na kwentong kutsero ba to? Ginto ba talaga? Parang pelikula ang ginagawang usapin na script ba to ni Madriagan na sinubo sa kanya? O may ba to? May parang reality ba to? Anong tingin mo na nangyayari dito? Di ba? Ganon. Ganon po, di ba? Ganon ang istorya. At yun po, no, matagal na po yan na mga allegations or katotohanan naman po, natakil na po yan natin sa ating mga live, no, na meron talagang ganon nangyayari. Na nangyari noon sa Rockwell. Doon sa Makati. Ayun, no. At doon sila nag-meeting sa long table na akala po nila lahat ay Duterte loyalist po yun. Pero unity team po yun eh. Kasi Marcos and Duterte po yun. Kaya doon nagsimula mga sababay mga kasponsor. Na dahil hindi binalato si Michael Yang kay former President Rodrigo Roa Duterte, ayun, nag-launch sila kasi ang sagot po ni PBBM, wala akong magagawa kung paimbestigahan itong si Michael Yang. Dahil hindi binalato po sa kanya, di ba no? Itong si Michael Yang po na economic advisor ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. At alam naman po natin, itong hindi naman lingid sa lahat, no? At sa ating kaalaman, itong si Michael Yang ay isa din po sa pugo at drug lords, no? Dito sa ating inang bayan, sa ating bansa ng mga Chinese. Ayan. Andan yun nung sinabi ni PBBM at nag-launch sila doon ng Maisog Rally sa Davao. Nag-launch, sinabi nila na bangag si PBBM, di ba? Di ba nakita nyo yung pattern? Hanggang ngayon may pattern. Kada maano yung impeachment kay BP Sara, sasabihin nila na wala na yung flood control issue. Meron nga, bumalik na nga si Saldico eh. Babalik ay hindi, babalik pa lang. Hindi natin alam kung ano talaga dahil nahuli siya, naharang siya doon, no? Sa Czech Republic. Syempre, ang Pilipinas pupunta din doon makipag-negotiate para maibalik itong POGA. Tawag sa atin dito, POGA na eh, no? Itong si Congressman Saldico. Ayun. Pero, yan, doon malalaman talaga. Kaya mahirap talaga si Batang ngayon. Mahirap hanapin, no? Kaya, ayun, Sir Martin Romualdez, no? Ka-reunion nyo na, no? Kayo ni Chis Escudero. Dahil yun lang, di ba? Kung kakanta itong si Saldico, baka reunion nyo na talaga to. Patuloy natin si Daddy Sai. Ito si Daddy Sai, taekwondo trainer dito, master. Ni Madriagan na sinubo sa kanya, o may ba to? May parang reality ba? Anong tingin mo na nangyayari dito? Well, katulad ng atin lagi sinasabi, no, sa bawat kwento, laging kinakailangan uliratin natin na maayos, suriin natin, magsaliksik tayo na maayos, kung totoo ba o tama yung sinasabi ng isang tao, di ba? Kasi nga minsan maraming kwentong kuntsero at pangalawa may sinasabi tayong mga intriga na ginagawa ng ibang tao para pag-awayin yung ibang tao, no? O pangatlo, siguro ano ba yung motibo niya for doing this, no? Siya ba ay nabayaran? Siya ba ay tinakot? O may binigay na kapalit sa kanya? O siya ba ay inalok ng kung ano man. No? So, yun ang mga issues kasi dito. No? Pero siguro kung iisipin natin, kung sabihin natin, ito ba'y possible? No? Kasi kahit naman, hindi lang naman sa Pilipinas, kahit naman sa ibang bansa, nakikita natin, pag pangulo ka, minsan meron kang mga hindi kasundo sa loob ng grupo mo, sa likod mo, pinagpaplanuhan. Kahit hindi lang naman din sa Pilipinas nangyayari yan, kahit naman sa ibang bansa, sa ibang
bayan, no, sa ibang mundo, meron laging ganyan yung impeachment plan or auster plan or kudita na sinasabi nila. Laging meron yan, no, kahit na sa mga dictatorial country, meron palagi yan, no, hindi naman exempt yan, hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari yan, no. So ang tanong na lang, totoo ba tong kwentong to o hindi? Di ba yun ang issue diyan? O gawa-gawa lang ito kasi nga may motibo siya na hindi natin alam, no. So sa akin kasi ang point ko diyan is kung sakali mang may katotohanan yan, mapapatunayan niya ba yan o kwento niya lang yan, no? Meron ba iba magpapatunay na totoo merong ganyang plano? At meron bang magsasabi na kasama sila sa planong yan at talagang meron silang pruweba? Kasi napakahirap i-prove niya, no? At pangalawa, katulad sinasabi natin paulit-ulit, ang pagkapangulo kasi may basbas ang Panginoon yan, no? So, good or bad, there is always a reason bakit siya naging pangulo, no? So kahit na ano pang gawin mo, kung hindi pa niya talaga panahon, talagang kahit na anong gawin, hindi talaga mangyayari. So yun ang issue niya. 'Di ba? Ganda ng pagka-explain, no, ng Ilocano defenders, no? Itong tatlo, sila Daddy Sai. Grabe, no, 'di ba? Na pag narinig nyo, 'di ba, ang tindi. May ano talaga, may sense yung mga sinasabi niya. Ako nga, sabi nila wala akong sense, pero sige lang, okay lang 'yan. Wala po 'yan. Pero si Daddy Sai, ang ganda talaga mag-explain, no? Ulit, ang pagkapangulo kasi may basbas ang Panginoon yan, no? So, good or bad, there is always a reason bakit siya naging pangulo, no? So, kahit na ano pang gawin mo, kung hindi pa niya talaga panahon, talagang kahit na anong gawin, hindi talaga mangyayari. So, yun ang issue diyan, no? Pangatlo, yung sinasabi nga natin, no? Siyempre, kung ikaw yung nasa kanila, kunyari, ikaw yung, kung totoo man, halimbawang totoo, no? Bakit nila pinaplano na magkaganon, di ba? Kung sakasakali, kasi kung totoong ma-atras si Bongbong, mapapatalsik sa pwesto, kung magiging presidente si Vice President Sara, mas madali siyang manalo sa 2028. So, mahaba din yung kanyang pagkapangulo, no? So, 3 years plus 6 years, magiging 9 years nga naman, kung sakasakali. Kung sakasakaling totoo yung mga ganong plano. Pero katulad sinasabi natin, kadalasan sa politika maraming intriga, maraming kwentong kutsero, maraming siraan, at iba-iba ang mga motibo ng mga tao na naghahangad na magkaroon ng karagdagang kayamanan o kapangyarihan o may kapalit na hinihingi. No? So, kaya hindi natin pwedeng sabihin na may katotohanan at hindi rin natin pwedeng sabihin na walang katotohanan. Siguro Dad, for me, hindi ako naniniwala na totoo yung mga kwento na to na parang kagamitin ni Duterte mga criminal organization to go against Bongbong Marcos. Kasi marami ng mga pro-Duterte supporters, they know na dapat si Duterte anti-crime or anti-criminal organization. Maraming napahamak na mga kriminal nung term ni Duterte, kaya nga siya pinapapunta dito sa ICC at The Hague kasi may mga accusations sa kanya tungkol sa kanyang anti-criminal or anti-drug campaign. Pero Dad, when you think about it, sa tingin mo ba, that it is actually possibly true kasi why else would President Bongbong Marcos and his team work so hard to try and get President Duterte out of the country and into the hands of the ICC in The Hague? Is it not strategy nila para matanggal na yung parang mastermind sa probable plot against Marcos? Or do you think na talagang this was part of the regular procedure? Do you think na nirush to ni President Marcos kasi natatakot siya na kung andito si President Duterte, parati siyang matatakot na may mastermind na gustong patalsikin siya, na he'll always be watching his back kung andito pa si President Duterte. So the best strategy for President Marcos is to isolate the mastermind somewhere else so that he can continue to rule here in the Philippines. What do you think, Dad? Well, sa tingin ko kasi medyo stretch yung storya, no? Kumbaga, nabatak ng gusto yung istorya, no? Siguro, isa-isahin lang natin, no? Una talaga naman may kaso na laban kay Pangulong Duterte. Even during that time na siya yung Pangulo, talaga nandun na yung kaso sa The Hague, no? O, 'di ba? 'Yun, naintindihan po natin, no? Hindi pa siya wala pa, siya pa yung pangulo, ang kaso niya nandun na sa The Hague. Oh. Ayun, klaro na yung sinasabi natin sa ating live, mga kasubabay, mga ka-sponsor, at lalo na itong mga kababayan natin, mga DDS supporters, no, mga PBBM supporters, mga Pinklawan, no, mga Dilawan at nakapili. Ayun pa, maraming grupo 'di ba? Oh, 'di ba klaro? Klaro, no? Klaro na siya pa ang presidente, naka-file na itong kaso na ito doon laban sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan pa rin at patuloy natin. The mastermind somewhere else so that he can continue to rule here in the Philippines. What do you think, Dad? Well, sa tingin ko kasi medyo stretch yung storya, no? Kumbaga, nabatak ng gusto yung istorya, no? Siguro, isa-isahin lang natin, no? Una talaga naman may kaso na laban kay Pangulong Duterte. Even during that time na siya yung Pangulo, talaga nandun na yung kaso sa The Hague, no? So, pangalawa kasi ang nangyayari during the time na hindi pa siya naaresto, marami rin kasi siya sinasabing maanghang na mga salita laban sa ating Pangulo. So, syempre,
tao rin yan eh. Kahit na papaano, kahit sabihin natin mabait yung tao, pero pag lagi mong iniinsulto o may sinasabi kang hindi maganda, siyempre tumatama rin yan sa kanyang damdamin, sa kanyang kaisipan. No? So pangatlo, nagkaroon ka ng problema. So instead of protektahan ka niya, instead of tulungan ka niya, ayaw ka na niyang tulungan, ayaw ka na niyang protektahan kasi nga masama na yung kanyang pakiramdam o kalooban laban sa iyo. So yun ang nakikita kong katotohanan dito. No? So yung sinasabi nating pinakinaman ba ni Presidente? Siguro masasabi ko na siguro pinabayaan na lang niya. No? Kumbaga pinabayaan niya yung natural course of action instead na pwede niyang depensahan, pwede niyang protektahan na hindi niya hayaang maserve yung warrant kasi siyempre bilang Pangulo, meron pa rin siya kapangyarihan para awatin yon. Hindi na lang niya inawat kasi nga siguro talagang nasaktan din yung damdamin niya sa mga sinasabi laban sa kanya. At siguro pangalawa, kung may katotohanan man yun, kasi di naman natin alam dahil siyempre sa National Intelligence Agency na tinatawag natin, no, meron silang mga nakakalap na mga impormasyon na hindi natin alam. Kasi nga, meron tayong tinatawag na National Security Agency, di ba? Advisor na meron silang opisina. Isa dyan yung National Intelligence Coordinating Agency na tinatawag nila, no? Na sila yung nakakaalam kung ano yung mga usap-usapan. Kasi nga, meron silang mga pamamaraan para marinig yung mga usapan sa cellphone, nababasa nila yung mga text sa cellphone. Meron silang ganong kumbaga, kapangyarihan o technology na malaman kung ano yung mga nagpapalitan sa lipunan na laban sa Pangulo. So pag nalaman nilang ganun, so kaya maaring sinusumbong nila sa Pangulo at ang Pangulo naman siguro gagawa rin ng hakbang para pangalagaan niya yung sarili niya. So these are all possibilities. But again, as I've said, paulit-ulit ko sasabihin yan, at the end of the day, ang importante kasi sa atin, tingnan natin na maayos at masusi yung mga issues. So, kasi mahirap magbintang. Mahirap din mag-akusa ng mga tao. At siguro isang lesson dito that we should be able to keep in our mind is una yung sinasabi nga palagi sa Biblia, di ba? Hanggat maaari, huwag niyong kakalabanin ng inyong hari. Kasi nga pag kinalaban ninyo, talagang malalagay kayo sa alanganin. Una yun. Pangalawa, napakahalaga ng humility. Yung humility, kababaan ng kalooban. Ibig sabihin, kung siya na yung napili ng Panginoon na namuno o siya na yung naihalal, dapat nating igalang na lamang. Di ba? Kahit na hindi tayo sang-ayon sa kanya mga pananaw, pamamalakad, pero siya yung nakaupo at siya yung nabigyan ng basbas, igalang natin. Pwede naman nating ihayag yung ating mga sentimento kung tayo may kontra sa kanya o meron siyang ginagawa na hindi maayos, pero gawin natin sa tamang pamamaraan na may paggalang pa rin. Di ba? Kasi nga, sinasabi nga na respect begets respect. Kung marunong kang gumalang ng kapwa mo, kahit na paano gagalangin ka rin ng kapwa mo. May mga bastos talaga, pero kahit na paano mas marami pa rin ang gagalang sa iyo. Kung alam mo igalang din yung kanilang mga karapatan, yung kanilang mga pananaw, at yung kanilang mga damdamin at kanilang mga inahayag. Kaya yun ang mga lessons dito na dapat nating maalala, malaman at nasabi natin nga minsan, yung proud, yung pride, sabi nga nila, di ba? The proud shall be humbled, yun ang sinasabi natin, di ba? A haughty spirit before a fall, yun ang sinasabi nga nila. So, kinakailangan talaga napakahalaga pa rin na lessons in life ito. Humility, kababaan ng kalooban, kailangan natin yan para sa ganun, magkaroon tayo ng mas mapayapang kinabukasan. Kaysa nakikita ko ditong issue is yung paninira, no? Marami naninira sa presidente, marami rin naninira sa vice president, at marami din naninira sa kung sino-sino mga politiko. Kaya it's a web of paninira na nag-ipon-ipon. At ngayon, na napaka-importante dito is dapat malakas ang taong bayan at yung mga namumuno na hindi makikinig sa paninira. Kaya mga kababayan, napaka-importante ng edukasyon. Kasi pag edukado ang tao, edukado ang namumuno, lahat tayo maintindihan natin kung ano yung mga paninira lamang at ano yung katotohanan, ano yung may basis at ano yung walang basis, at kung ano yung tamang reaksyon sa paninira, paano babawi sa mga nanira sa iyo. Kasi pag may edukasyon, mas malalaman mo kung ano yung mga tamang hakbang. Kaya napaka-importante ng edukasyon para sa lahat ng ating mga kababayan at para sa lahat ng ating namumuno. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kung gusto natin na gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino, kailangan itaas ang antas ng edukasyon sa buong Pilipinas. Kaya yun ang layunin ng Ilocano Defenders Party List. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang kinabukasan ng inyong mga minamahal sa buhay, kasama na dyan ng inyong mga anak at ang inyong mga magiging apo at ang mga susunod na kabataan, ay nasasakamay ninyo ang aking mga minamahal na kababayan. Kung tayo ay magpapalinlang, tayo ay madadala ng ating damdamin, hindi natin susuriin ng maayos kung sino yung dapat nating ihalal, talaga mapapariwara ang kinabukasan ng ating sambayanan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan. Di ba? Very clear po, no? Pinaintindi po sa atin, no? It's very, talaga, clear, no? Na pag-explain, no? Na dapat, kailangan alamin po muna natin. Kaya minsan yung mga sinasabi ko, lagi nga may sinasabi din sa akin ng si Ballpoint na i-research mo lahat. Kung totoo ba yan o hindi. Kung totoo naman yan at may facts naman, pwede ko sabihin yan.
But in a good way. Tama yung itong sila Daddy Sai, no? Sabi niya. Tama talaga na dapat may freedom of speech tayo, may freedom of expression tayo, may freedom tayo magsalita, di ba? May freedom tayong magpuna sa government, no? Sa ibang tao na namumuno sa ating bansa, pero in a nice way, in a good way. Di ba po? Hindi yung sasabihin mo, kailangan mo ng ulo ni Marcos. Oh. Nangahamon ka pa ng suntukan. Oh, di ba? Mga kasababay, mga kasponsor. Hindi, no? Kailangan may respeto pa rin. No? Tsaka, eto tama nga yung sinabi ni, tama rin sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte na walang kinalaman si Marcos sa kaso laban sa kanya dahil siya pa yung Pangulo, naka-file na pala yun yung kaso na yun. Di ba po, mga kasababay, mga kasponsor? Kaya, huwag tayong basta-bastang mag-react ng hindi natin muna aalamin. No? Kailangan talaga muna natin alamin. No? Dahil, hindi lang puro mag-rally tayo dahil si BP Sara ganito ganyan. Oh, flight means guilt nga sabi ni Senator Bato. O Senator Bato ngayon, wala. Nandiyan lang naman siya, lagi sa lugar niya, sa Santa Cruz, sa Digos. Oh, easy lang, easy life with sweldo pa yan, with sahod. Tapos sasabihin magtatrabaho kayo. Meron ngang mayor sa area ng Davao, di man no. Papasok ng alas 4, lalabas ng alas 5. Diba po? At yun pa, sabihin nila na si PBBM daw hindi nagtatrabaho. Puro nga sila rally. Dapat gampanan nila yung kanilang katungkulan sa kanilang mga area, mga probinsya o kung saan ka man namumuno. Hindi puro rally. Diba po? At yun lang po, no, mga kasababay, mga kasponsor. Kita-kita po tayo muli sa ating munting channel, no? Ito ang inyong kasponsor. Lagi nagsasabi, pag-pray natin ang ating bansang Pilipinas, no, na merong peace, unity, and harmony. Tingin-tingin po kayo lagi dyan, and God bless you all, mga kasababay, mga kasponsor, mga kababayan ko. At yun lang po, no? God bless para po sa lahat sa atin.